Ako po si Brother Ludi Blanco ng Langgam SDA Church ng San Pedro District, Laguna. At lubos po ako nagpapasalamat sa oras ng pag-aaral dahil ito ay malaking tulong sa akin. Lalong-lalo na nung ako ay nagsisimula pa lamang sa pagbalik dahil ako ay nagbakasyon ng mahabang panahon. At sa pamagitan ng oras ng pag-aaral ay natuto akong mag-lead sa lesson sa church, sa Sabbath School lesson. So malaking pagbabago, ganun din po sa aking buhay sa pag-aaral ng Biblia. At maraming mga malalim na pag-aaral ang aking natutunan na sa tulong ng pagpapaliwanag pagpaliwanag ng ating buting pastor, no? Si Pastor Sabat at saka si Pastor Relioma ay natutunan ko, marami akong natutunan at ito ay nasi-share ko sa klase sa church. At marami pang iba, no? At sa patuloy ko na pagpapanood sa kanilang programa ay mas malalim ang aking mga natutunan na pag-aaral. Yung hindi ko naintindihan noon ay naging maliwanag sa akin. At sana magpatuloy ang programang ito at marami pang mga kapatiran na nanlalamig sa pananampalataya ang bumalik sa ating Panginoon at panghawakan ang katotohanan ng kanilang naririnig. Maraming salamat sa oras ng pag-aaral and happy 5th anniversary sa inyo. At God bless sa lahat ng mga staff at nawa magpatuloy ang inyong programa sa mahabang panahon. Maraming salamat po. Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan at kasama rin natin walang iba kundi si Pastor Nestor Relioma. Kamusta na kayo, Pastor? Mabuti po, Pastor, at tayo'y lubos na nagagalak na matatapos na naman ang ating pagtalakay ng third quarter at panibagong leksyon na naman ang ating haharapin. Subalit dapat ito ay maging bahagi ng ating mga kapatid na mga kabuhayan upang lalo pang maging maigting ang ating paghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Yan, totoo po yan na iilang serye na lamang ay makatatapos na naman tayo ng 13 linggo sa quarter na ito. Kaya nga naman tayo nagpapasalamat na pinapatnubayan tayo ng ating Panginoon, ng ating programa na nakakaabot sa iba't ibang lugar sa ating sanlibutan. At hindi natin makalimutang pasalamatan ang mga taong tumutulong sa atin at nagbibigay ng magagandang patotoo katulad ni Ludi Blanco. Maraming salamat sa iyo, kapatid, sa iyong napakagandang patotoo. Batiin din natin, Pastor, sa pagkakataong ito ang ilang mga kapatiran na katulad ni Brother Erwin Pajares na nandoon sa Los Angeles. Binabati ka namin, Brother Erwin. Ganon din kay Sister Mia Zamora na siyang member ng Lomalinda Tagalog Church, ang ating masigasig na Sabbath School Superintendent dito sa iglesia at ang kanyang mga kasamahan sa Sabbath School Department na nasa Amerika. At ganon din, nais po nating batiin ang ating mga kapatiran sa Pagulingin SDA Church, lalo na kay Sister Glenda Dimayuga. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito. At binabati rin po natin si Sister Juanita Nicolas at Lemuel Nicolas. Ganon din kay Ruth and Wilfred Pasco
sa inyo pong pagsubaybay sa programang ito ng Oras ng Pag-aaral at sa buo ninyong pamilya. At ganoon din, Pastor, ang mga sumusubaybay sa Mindanao na nagpapadala sa atin ng pasasalamat at sa mga taga-Visayas, mabuhay po kayo. Tayo po ay nasa ika-11 ng serye ng ating pag-aaral at ito po ay may pinamagatang pagsasakabuhayan ng pag-asa ng pagdating. Ito ay may kinalaman sa pagparito ng ating Panginoong Hesus kung paano natin isasakabuhayan. Noon pong nakaraan nating mga talakayan, ating nabanggit ang tungkol sa kaharian ng Diyos na ating kinikilala na ito ay pangkasalukuyang realidad na maaari tayong maging kabahagi ngayon. Kaya nga, ninanais ng Panginoon Jesus na ating ibalita na ganapin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at paglilingkod sa iba. Subalit, malinaw din naman na ang kaharian ng Diyos ay hindi mula sa sanglibutang ito. Ito ay darating at ating hinihintay. Ito ang tinutukoy nating mapalad na pag-asa. Alam ba ninyo, tayong bilang mga Adventista ay umaasa sa kanyang pagdating. Katunayan, pinanghihahawakan natin na tayo ang mga taong may pag-asa. Subalit ang katanungan ay, paano ba mamumuhay ang mga taong may pag-asa sa pagdating ni Jesus? Dito po iikot ang ating talakayan. Ano ang naggaganyak sa atin at sa ating iglesia sa hindi makatarungang mundong ito habang hinihintay natin ang pangalawang pagparito? At paano natin gaganapin ang ating mga panahon o gagamitin ang ating mga panahon na mayroon tayo habang ang pagdating ni Kristo ay papalapit ng papalapit? At dyan po iikot ang ating pag-uusap, at bago tayo dumako sa ating talakayan, ating hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito ay pinasasalamatan ka namin sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan. Sa mga nakalipas, ito'y ginamit namin upang magkaroon ng tamang daan na pwede naming tahakin ang aming mga taga-subaybay. Salamat po sa mga katotohanan na aming natutunghayan at napag-aaralan. Maging kabahagi nawa ito ng aming mga binagong mga kabuhayan upang kung magkagayon, ang inyong kabuhayan ang makikita sa aming mga kabuhayan at ang likas ng aming Panginoong Hesus ang magiging likas ng bawat isa sa amin. Patawarin po ninyo kami at bigyan nyo kaming muli ng pagkakataon na ipahayag ang inyong salita sang-ayon sa inyong banal na kalooban sa pangalan ni Hesus. Amen. Ating pong buksan ang ating susing talata na masusumpungan sa 1 Corinto Kapitulo 15, talatang 58. Ang sabi po rito ay ganito, 1 Corinto Kapitulo 15, talatang 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Narito ang huling talata sa Kapitulo 15, Pastor. Ang Kapitulo 15, ang tanging kapitulo na tumatalakay in detail kung bakit tayo naniniwala na mayroong muling pagkabuhay dahil ang pagkabuhay ay bahagi ng ating pananampalataya at ito yung tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito yung pinapakita na ang pagkabuhay na maguli ay isang makapangyarihang ebidensya na tayo'y binago ng Ebanghelyo. Ito ay magiging resulta nito sa ating mga buhay. Kaya nga ang sabi niya ay tayo ay mamuhay sang-ayon sa kanyang pagkatawag sa atin na binago ng biyaya at naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Na ang ilan sa atin ay nagpapahingat na ngamamatay, subalit may pag-asa na bubuhayin tayong muli. Amen. So ito'y napakagandang pabalita para sa atin na mga umaasang darating ang panahon na ang sanlibutan ito ay mababago at may babalik doon sa orihinal na pagkagawa nito. Ngayon, yamang itong pagparito ng Panginoong Hesus
ang siyang sentro kahit ng ating pangalan na sinasabi nating Adventist. Bakit po ginagawa itong sentro ng ating misyon at Ayan. ganun din ang ating mensahe? Ayan, Mateo Kapitulo 10, Pastor, 5 hanggang 8. Mateo Kapitulo 10, 5 hanggang 8. 5 hanggang 8. Ang sabi po dito ay ganito. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsisitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong mangagbaon ng ganito, kundi pilak kahit nanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Ayan, Pastor, ang iyong mga talatang binasa ay mahalagang bahagi ng paungusap ng ating Panginoong Hesus sapagkat ito yung kanyang pagsugo sa kanila na humayo at ipangaral ang Ebanghelyo at ipamalita ito. At pinaghahanda niya sila doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kabahagi ito, Pastor, na ang pabalitang ito ay ipapangaral ang Ebanghelyo, subalit hindi nila kaliligtaan yung mga may sakit, yung mga nangangamatay, yung may mga ketong, pinapasukan ng mga demonyo. Dito, pinaghahalo ng ating Panginoong Hesus yung pangangaral ng kaligtasan at yung paggawa ng tamang magawa para maihanda ang mga tao doon sa kanyang pangalan. So, sa ating mga teolohiyang mga Adventista, mga Pastor, ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus, ito yung climax para magkaroon ng kawakasan ang mga suliranin na naranasan yung mga corruption, mga pagdurusa at mga pighati, magkakaroon ng kawakasan pag dumating ang ating Panginoong Hesus. At ito ang tinitingnan natin, isang mapalad na pag-asa. Yaman kasi yung ating kinaharap na nakaranasan sa ating sanlibutan. Hindi mo matitiyak kung ikaw ay ligtas pa kapag kayo naglakad o makararating sa inyong tahanan. Talagang tayo ay tila lumalakad sa isang madilim at masalimuot na sanlibutan. Kung kaya nga't gayon na lamang ang ating pagnanais na matapos na sana ang paghihirap sa sanlibutang ito. Ngayon ang tanong natin ay, dahil ba sa ganitong karanasan, kaya pinauulit-ulit ng Diyos ang kasaysayan ng sangkatauhan? Ayan, pansinin ninyo, Pastor, na ang mga tao sa luma at sa gabagong tipan ay nagtatanong ng paulit-ulit na katanungan at yun ay ang naroon sa pangungusap ng Sipanaya, Kapitulo 1:12. Ang sabi po dito sa sulat nitong si Sipanaya, Kapitulo 1, talatang 12, Sipanyas, Kapitulo 1, talatang 12, at mangyayari sa panahong iyon na ang Jerusalem ay sisiyasatin kung may mga ilawan at aking parurusahan ng mga tao na nagsisupo sa kanilang mga latak at nagsasabi sa kanilang puso, ang Panginooy hindi gagawa ng mabuti, ni gagawa man siya ng masama. Ayan, Pastor, narito may mga tao na walang gagawin ng Diyos, kundi nagtatanong ang karamihan ng bayan ng Diyos na kailan bibigyan ng kawakasan ng Diyos ang mga paghihirap, mga pagdalamhati at mga kung ano-ano pang mga pangyayari. Ito ay nauulit-ulit, hindi lamang dito sa aklat ng Sipanyas, dito sa mga awit, Pastor. Mas malinaw dito sa mga awit, Kapitulo 94, talatang 3 hanggang 7. 94, 3 hanggang 7. Panginoon, hanggang kailan ang masama? Hanggang kailan magtatagumpay ang masama? Sila'y dumadaldal, sila'y nagsalita na may kapalaluan, lahat ay manggagawa ng kasamaan ay nangagmamalaki. Kanilang pinagwawaray-waray ang iyong bayan, O Panginoon, at dinadalamhati ang iyong mana. Kanilang pinapatay ang bao at ang tagaybang lupa, at pinapatay ang ulila. At kanilang sinasabi, ang Panginooy hindi makakakita ni pakukundanganan man ng Ayan. Diyos
ni Jacob ito. Ayan, Pastor, narito sa aklat ng mga gawa kay Siponias at kung ano pang mga aklat diyan ng mga propeta ay inuulit yung katanungang how long, gaano katagal para matupad na bibigyan ng Diyos ng wakas yung mga oppression sa mga mahihirap, yung mga pagnanakaw ng kanilang kakauntinang at mga bagay at pagpapahirap sa kanila. Ito ang katanungang inuulit-ulit mula pa sa kasaysayan ng lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kasi Pastor, hindi mawawala na kung nasasaksihan mo yung nararanasan ng mga tao na kahirapan o di kaya kung ikaw mismo yung nasa kanilang mga lugar, ay talagang itatanong mo sa Panginoon, hanggang kailan ba namin ito dapat maranasan? Ayun, Pastor. Oho. So mahalaga na may nagtatanong at ang Biblia ay sumasagot tungkol dito, Pastor. At papansinin natin, bahagi ito ng ating lesson na pinag-aaralan na kaya tayo kaya mapalad na pag-asa, Pastor, ang ating pinag-uusapan ngayon, yung muling pagbabalik ni Jesus, sapagkat pinaniniwalaan natin na doon sa kanyang pagbabalik, magkakaroon ng kawakasan ang mga bagay na ito na pang-aapi, pang-aabuso at mga kung ano-ano pang mga bagay sa mga mahirap at sa mga maralita. Ayan. Kaya nga, ngayon ang tanong natin ay, yamang ito yung mga paulit-ulit na katanungan sa Diyos, paano naman tumutugon ang Diyos sa iyak o katanungan nitong mga taong ito? Ayan. Dito sa Lucas 18, Pastor, 1 hanggang 8, itinala ni Dr. Lucas ang katugunan kung ano ang tugon ng Diyos dito sa pag-iyak o pagsigaw ng mga tao kung hanggang kailan bibigyan ng wakas ang mga pagdurusa at mga pang-aargabyado sa kanila. 1 hanggang 8. Ang sabi dito, at sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay, na sinasabi may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ko sa aking kalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapot pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagamat di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayunman, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay gaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Hanggang 8. At hindi ba gaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya may pagpapahinuhod sa kanila? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayunmay pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa Ayan, lupa. narito ay nilinaw ni Dr. Lucas, Pastor, na igaganti ng Diyos yung mga pighati at mga kahirapang nararanas ng mga tao sa kamay ng kanilang mga opreso. Ito ay sinigurado ni Dr. Lucas. Darating yung punto na ipaghihiganti niya at bibigyan niya ng kawakasan yung maling mga pagtrato sa mga mahihirap, maralita at sa mga bao at mga ulila. Nabanggit niyo po yung darating yung pagkakataon o yung punto na igaganti ng Diyos yung paghihirap ng mga tao na siyang sumisigaw sa Kanya. Ito na ba yung hudyat ng kawakasan ng sanlibutan? Ayan, Pastor. Pagka ito ay nangyari, papansinin natin, Pastor, na ito ay idinidiin ng 2 kapitulo ng banal na kasulatan. At yun ay ang Mateo 24 at 25. Now, di natin kayang basahin sapagkat mahaba ang mga talatang ito, mga Pastor. Pero ang idinidiin, alam natin na mga Adventista na ang Kapitulo 24 ay ang mga palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus. Yung ikalawang 25 naman ay sino yung mga taong dadatnan niya dito sa balat ng lupa at ito ay mga tao na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Dito pinagsasama-sama na pinapakita sa atin sa ating pag-aaral na ang bibigyan ng kawakasan ni Kristo yung mga yung mga sinisigaw ng mga taong naaapi sa kanyang muling pagbabalik at ito na yung katapusan ng ating sanlibutan. So nangahulugan na itong mga pangyayaring ito na nasasaksihan natin sa pangkasalukuyan sa atin ngayon, ito ay
palatandaan na talagang namumuhay na tayo sa kawakasan ng sanlibutan. Opo. At tayo nga bilang mga Adventista ay napakalaki po ang ating advantage sapagkat naunawaan natin ang mga tanda ng pagparito ng Panginoong Hesus na siyang hudyat na nasa pagparito niya wawakasan ang lahat ng kahirapan na nararanasan ng sanlibutan. So ngayon ang tanong natin ay, ito ba yung bagay na sinasabi nating mapalad na pag-asa? Ayan. Ito ba yung pag-asa ng pagparito? Opo, Pastor. Dapat nating pansinin na yung muling pagbabalik ng Panginoon ay magiging pag-asa ng kanyang muling pagbabalik. Lalong-lalo na, hindi lamang sa mga buhay, kundi sa mga nagpahinga na. Yung mga na-oppress, na pinatay, mga ulila, mga bao na pinahirapan at kung ano-ano. Ito'y magiging paraan ng Diyos na pagbibigay ng katugunan sa kanilang mga katanungan. Kailan mo bibigyan ng kawakasan ang aming mga paghihirap? Ayan. So kaya nga mga ginigiliw nating mga kapatid, ngayon sa atin hong mga punto na napapakinggan ay nagpapahiwatig na ito po ang tiyak na uri ng pag-asa na ipagkakaloob ng atin pong Panginoon. Ang tanong na lamang dyan, Pastor, ay paano kaya itong pag-asang ito makakaapekto sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano? Ayan, paano? Magandang katanungan yung Pastor. Paano makakaapekto yung pag-asa na si Kristo'y muling babalik? Meron akong talata, Pastor, dito sa Roma. Pansinin natin. Roma Kapitulo 13. Roma Kapitulo 13. Ang talata ay 12 at 13 at 14. Roma Kapitulo 13, talatang 12 hanggang 14 14. hanggang 14. Sabi dito, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Pastor, ang sabi rito, ang gabi ay totoong malalim na at ang araw ay malapit na. Ang hinihintay natin ay yung glorious resurrection, yung morning ng babalik ng ating Panginoon. Ito'y magiging maluwalhati, kaya nga tayo'y masumpungan sana na hindi namumuhay ng kagaya ng kanyang mga dinescribe dito bilang mga mananampalataya. Amen. Ngayon, ating baybayin nga ng kaunti itong atin hong pag-asa ng pagparito. Kailan ba natin masasabi yung katiyakan na mayroon talaga tayong inaasam-asam? Ayan, Pastor, dito sa 1 Korinto, yung kapitulo kanina na ating pinasimulang basahin, 1 Korinto 15, ay mapapansin natin yung mahalagang mga talata, 15, okay? Ang talata ay 17, 22 at 23. Ang sabi po dito sa 1 Korinto 15, 17, 22 at 23. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, kayo nasa inyong mga kasalanan pa. 22. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Ayan, pansinin mo, Pastor, doon sa huling salita ay kay Kristo sa kanyang muling pagparito. Kailan yung muling pagparito? Yung second coming, yung tinatawag nating Advent Hope. Pero, merong susi doon, Pastor. Hindi tayo pwedeng magalak at sumalubong sa kanyang muling pagbabalik kung hindi natin naranasan yung mamatay na kasama ni Kristo. Nang ibig sabihin, binago tayo. Na si Kristo'y namatay para sa atin, para bayaran ang ating mga kasalanan sa kanyang unang pagparito. Siya'y darating dito para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan at iuwi doon sa langit na bayan sa kanyang ikalawang pagparito. Ito ay mahalagang idinidiin ng ating leksyon na yung resurrection ay susi noong mapalad na pag-asa, yun ay resurrection ng mga banal. Kung si Kristo ay muling magbalik, bubuhayin niya sila
kagaya ng kanyang pagkabuhay. Ayan. So napakaliwanag po ng pagkakabanggit ng ating pong si Pastor Ilyoma na kung saan yung palang pagkabuhay ni Jesus ang siyang susi. Susi. Oho, para sa isang mapalad na pag-asa ng pagparito niya sa ikalawa. Kalawa. Oho. Kasi kung, Pastor, iniisip ko, kung si Kristo'y nabuhay dito, nagtumulong sa mga tao, namatay, kung hindi na siya nabuhay, Pastor, Wala. sino ang babalik? Wala. May pag-asa pa ba tayo? Mapalad ba yung sinasabi na? Kaya nga tinatawag nating second, yung blessed hope. Bakit? Kasi yung Kristo na namuhay dito, tumulong sa mga tao, nagtrato, may katiyakan tayo, siya rin yung babalik. Siya rin yung babalik. At Oho. kakaunin tayo at iuuwi, isasama doon sa kanyang inihahandang lugar para sa atin. Kasi kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Hesus, tama din naman yung sinabi ni Pablo na ay walang kabuluhan yung Ating pananampalataya natin. Kaya tayo ay nagiging lalong tumitibay sa ating pananampalataya dahil sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At mayroon tayong hinihintay na babalik na siyang magbibigay kawakasan ng nararanasan na kahapisan, ng lungkot, ng mga pagsisikil sa sanlibutan ito. Ngayon, ang tanong, Pastor, ay tayong dalawa, alam na natin, nananampalataya tayo, pero doon sa hindi naniniwala, Ayan. paano natin sila makukumbinsi tungkol sa pag-asa ng muling pagkabuhay? Ayan, bumalik tayo sa 1 Corinto 15, Pastor. 12 hanggang 19. Baybayin natin ang ilang mga argumento ni Pablo para doon sa mga hindi naniniwala ng pagkabuhay na maguli bilang pag-asa sa kanyang muling pagbabalik. 1 Corinto 15, 12 hanggang 19. Kung si Kristo nga'y pinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo'y nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kaniyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling nabuhay, kundi tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, kayo nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Ayan, Pastor, narito ang argumento ni Pablo at merong 3-4 na punto. Unang-una, kung walang pagkabuhay na maguli in the future, ay di si Kristo, hindi rin siya nabuhay. Very basic yung argument niya. Pero kung si Kristo ay nabuhay, yung Panginoon na ating sinampalatayanan, then lahat ng nanampalataya sa Kanya ay mabubuhay. Kung si Kristo'y hindi rin nabuhay, ikalawang punto, ay baliwala yung ating ipinangangaral. Walang kwenta yung ating ipinangangaral sapagkat patay yung ating ipinangangaral. Pero kung siya'y nabuhay, then may kapangyarihan yung ating ipinangangaral. Kaya nga nung unang panahon ay ito ang kaibahan, Pastor, ng Kristiyanong pananampalataya sa ibang mga relihiyon dahil ang founder ng Christianity wala sa libingan kundi naroon sa langit, naghahanda ng dako na ating kalalagyan. Amen. Kaya nga mga ginigilo namin mga kapatid at mga kaibigan, ating ibahagi ang kahangahangang pabalitang ito na si Jesus ay muling nabuhay mula doon sa pagkamatay. Na ngayong nagbibigay katiyakan ng kanyang pagbabalik na siya naman nating mapalad na pag-asa. Ngayon ang tanong, bakit kaya yung muling pagkabuhay ni Jesus ay sinasabing ito yung pagdating ng ating hinaharap para sa mga alagad na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan upang ipahayag ang Ebanghelyo? Gustong-gusto ko yung term na yun. Arrival of the future. Ayan. Nung mabuhay ang ating Panginoong Pastor, ay dumating na yung ating pinananabikan na resurrection. Kasi nung buhayin niya nung
namatay ang kanyang kaibigang si Lazarus, hindi ba? Tinanong niya si Mary, ay naniniwala ka bang bubuhayin ang iyong kapatid? Sabi niya, opo, Pastor. Opo, Panginoon. Doon sa future. Pero ang sabi niya, ngayon. Bakit? Dahil si Kristo ay may kapangyarihang mabuhay at siya ay nabuhay, ngayon ay meron tayong karapatan na mamuhay na may kabahan. Dito sa 1 Corinto, Kapitulo 15, 26, 30 at 31, Pastor, ng mga talata. Bakit baga naman tayo nanganganib bawat oras? Ipinahayag ko alang-alang si kalulwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Ayan. So, narito, Pastor, napapansin natin ang sabi doon ng huling kaaway na lilipulin, 26, 26, ay ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. ayan, Pastor, sabi roon, ang huling lilipulin na kaaway ay ang kamatayan. So, ang ibig sabihin, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, tinalo niya na yung kaaway na kamatayan. So, noong si Kristo ay ma-resurrect ng Sunday, madaling araw ng Linggo, Pastor, doon, noong 31 AD, ito'y nagpapakita na pwede nang mabuhay ang mga nananampalataya sa Kanya kasi yung founder ng Kristyanismo, yung ipinangangaral sa Ebanghelyo, ay nabuhay na, kaya nga ang lahat ng magtitiwala sa Kanya, may guarantee na sila'y mabubuhay. Ayan. So magandang balita ito, Pastor. Kaya nga dito sa atin hong pinag-aaralan ay sinasabi din na dahil kay Jesus at sa kanyang tagumpay sa kamatayan, balang araw magwawakas ang lahat ng kahirapan sa sanlibutang ito. Ngayon, paano naman tinitingnan nitong si Solomon ang paghukom bilang isang pagkukuhanan ng pag-asa? Ayan, si Solomon naman, ay iba ang kanyang pananaw. Dito sa Ecclesiastes, Kapitulo 8, talatang 14, Pastor. Ecclesiastes, Kapitulo 8, talatang 14. Ecclesiastes Kapitulo 8, talatang 14. Ang sabi po dito ay ganito: may walang kabuluhan na nangyayari sa lupa na may mga matuwid na tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama. Muli, may mga masamang tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinabi na ito man ay walang kabuluhan. Ayan, Pastor, si Pantas na Solomon, naobserbahan niya na may mga namamatay, may mga tao na mga naghihirap na mga matutuwid, at meron ding mga masasamang tao na namamatay din. So pare-pareho na sa kamatayan ay dumarating, humahantong ang tao. Ang tanong ay, ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos noon? Yun ang sinasabi ni Haring Solomon dito. May judgment, merong paghatol doon sa mga magpapahinga sa kamatayan. Ano ba ang kanilang ginawa sa kanilang mga buhay? O naghirap nga tayo dito pero nagtiis tayo. Yung iba, nagtamasa nga ng karamihang mga maubuting mga, pero inapi, hindi nakibahagi sa pagtulong sa kanilang mga kapwa. Ano kaya ang kakahantungan nila sa kanilang muling pagbangon sa ikalawang pagkabuhay? Ayan. So kaya nga, tanungin natin, bakit ba yung lahat ng mga bagay na ito na binabanggit natin ngayon ay tila mayroong koneksyon sa paghukom? Ayan, dito sa huling bahagi ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, Pastor. Ano ang naging konklusyon ni Solomon? Ecclesiastes 12, 13 hanggang 14. Ecclesiastes 12, 13 at 14. Itong wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y masama o maging ito'y mabuti. Lahat ng bagay, sabi doon, Pastor, dadalahin ng Diyos sa kahatulan. Ang ibig sabihin, yung ating paraan ng pamumuhay, lahat ng tao, Pastor, hindi lang mananampalataya ito. Yung may Kristo at walang Kristo, yung nagtiwala at hindi, yung mga tumulong at hindi tumulong, lahat ay dadalahin sa pagkahatol at bibigyan ng gantimpala ng Panginoon sa kawakasan. Ayan. Kaya nga mga ginigilo nating mga taga-subaybay, pinapakita po dito kung bakit naging napakahalaga ang koneksyon ng paghukom sa pagwawakas ng sanlibutan o yung tinatawag nating mapalad na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito po ay tinatawag na susi
na bahagi ng kanyang pagtutuwid sa ating sanlibutan. Kaya para doon sa mga tumatanggap, ang sabing ganon, ng napakarami sa kamalian ng sanlibutan, ang mga isinasantabi, pinagmamalupitan, inaapi, at pinagsasamantalahan, tiyak na mabuti balita itong bagay na ito na siyang dalang pangako ng paghuhukom. Ngayon, bakit po natin inaasahan yung pag-asa ng pagparito at ano yung mga bagay na hindi magiging bahagi ng sangkatauhan pagkatapos na 1,000 taon? So kasi itong mga, pagkat sinabi nating pagwawakas ng sanlibutan, ay maraming nakapaloob na mga elemento at mga aral na hindi natin mabigyan ng isa-isang pagdidiin dahilan sa kakulangan ng panahon. Kaya tingnan na lang natin. So pansinin natin, Panginoon Pastor, bababa ang Panginoon ng ikalawa. Yung tinatawag nating second coming, bubuhayin ang mga namatay kay Kristo at yung mga buhay na masasama, mamamatay. So ang maiiwan dito, puros patay. At sa 1,000 taon, nasa ng mga banal, Pastor. Papansinin natin ito. Yun ang ating aral. Ang 1,000 taon, ang mga maliligtas, lahat ay naroon sa langit na bayan. Pansinin natin ang tala ni Juan dito sa kanyang huling aklat sa Apokalipsis Kapitulo 21. Ito itang ayon doon sa kanyang pahayag. Kapitulo 21, 1 hanggang 5. Apokalipsis Kapitulo 21, 1 hanggang 5. 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at siya'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanyang ang mata, at hindi magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng unay na param na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsasabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay, at sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Ayan, Pastor, ang tanong ay, bakit natin ina-anticipate yung muling pagbabalik ng ating Panginoon? Bakit? Ay bibigyan niya na ng kawakasan, ang sabi rito, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, pananambitan, hirap man ng mga bagay na ito ay wala na. So yung mga pagtitiis, yung mga kahirapang nangyayari sa mga tao sa ating kapaligiran, mga karamdaman, wala na ito kung muling bumalik na ang Panginoon, naroon na ang mga banal sa langit at sa pagkatapos ng 1,000 taon ay tuluyan na magwawakas ang mga bagay na ito. Kasi makatwid, Pastor, itong pabalitang ito ay hindi lamang napakagandang pakinggan para sa atin, Tama yun. kundi ito'y pabalita rin para doon sa lahat ng mga nagdurusa sa sanlibutang ito, na kung saan darating ang panahon na magkakaroon ng kawakasan ng lahat ng paghihirap na ito at ibabalik na ng Diyos ang isang napakagandang sanlibutan na wala na ang kirot na nararamdaman, wala na yung pagluha, at wala na tayong mga alalahanin, kundi ang mga panahon ay gugugulin na lamang natin doon para purihin ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Napakagandang pabalita ito, Tama yun, Pastor. Pastor. Ngayon, ay atin hong saksihan ang mga katanungan naman mula sa ilan nating mga kapatid. Ayan. Ako po si Helen Mahayhay Rosete from Central Filipino Church, Los Angeles, California. Ang tanong ko po ay situational na galing sa ibang iglesia. Meron po kasing kapitbahay yung church na doon nakikidaan sa kanila papunta sa ating simbahan. Ngayon, itong nakatira doon, parang nagiging pabigat sa iglesia kasi namimili siya ng dadaan lang doon sa kanila. So,
ang ginawa ng mga kapatiran, binibigyan sila ng pagkain or ini-invite sila sa mga programs, nakikipagkaibigan talaga para maging malapit. At saka, sinasabi nila kung ano yung mga programa. Kaya lang, itong taong ito, namimili siya kung sino ang dadaan. Ay minsan, kailangan linisin ng church ng araw ng Friday, dumaan yung bagong member, bagong binyagan. Nagalit siya doon kasi bakit daw dumadaan doon ng hindi naman araw ng Sabado. So sinabi niya na maglilinis lang sa church. So, ang ginawa nitong mamang ito, nung pauwi na siya, hinabot siya ng ipak. So, how do we show mercy or love to this kind of people? Yun po ang aking tanong. Paano ang ating gagawin para maipakita sa kanya ang pag-ibig ng isang Kristiyano? Maraming salamat kay Mrs. Rosete. Maganda yung kanyang katanungan. Ay pinag-uusapan nga naman natin yung pagbabalik na mayroong pag-asa. Ano ho? Ay papaano naman natin may papakita habang ina-anticipate natin yung pagparito ng Panginoong Hesus doon sa ibang mga Kristiyano na mayroon tayong pagmamahal sa kanila, kung hindi nga naman natin na, kung nakikiraan sila doon siguro sa daan doon sa church, sinasaraduhan naman. Ayan. Oh. Maganda at practical yung kanyang katanungan, Pastor, at napakaganda ito. Papansinin natin na samantalang tayo rito sa lupa, Pastor, tayo ay mga manlalakbay lamang. Gusto ko yung salitang ginamit ni Apostol Pablo sa Hebreo. Ayan. Kasi kung minsan ang akala natin ating pag-aari yung mga nandito Ayan. So, Kapitulo 11, Pastor, ng Hebreo. Talatang 10, 13 at 16. Ang sabi dito, sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ayon sa pananampalatay, nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ng mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natatanaw mula sa malayo at kanilang pinayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at mga lalakbay sa ibabaw ng lupa. 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit, kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang Ayan, bayan. Pastor, dalawa yung case na aking tinitingnan dyan. Kaninang pinapakinggan ko yung katanungan ay, sino ang nakikidaan? Yung mga taong hindi kapanampalataya o yung mga kapanampalataya ang nakikidaan doon sa lugar na yun? Both vice versa, Pastor. Papansin natin na dapat maintindihan natin na ang mga bagay na ipinagkaloob dito sa atin ay temporal lamang. Nang ibig sabihin, pahiram lamang ito dito sa atin. Tayo'y katiwala lamang. Hindi gagamitin natin ito at makikiayon tayo sa mga tao na may pinagkatiwalaan ito sang-ayon sa kanilang standard. Ayan. Huwag nating ipipilit yung ating dapat pinakikiusapan kagaya nung Biyernes daw yata ay maglilinis or what, hindi na padadaanin. Dapat nakiki-arrange tayo para maayos ito. So tayong mga mananampalataya dapat ay hindi tayo taga rito, tayo yung mga manlalakbay lamang, naghahanda ang Diyos ng better na lugar, hindi yung naroon tayo sa sulok-sulok lamang ang ating mga iglesia, kundi narong sentro na ang pagsamba later sa ating Panginoon. Ibig pala sabihin, Pastor, hindi lang natin titingnan yung sarili nating kapakinabangan. Oo, tama yun, Pastor. Tama, sinisecure natin yung lugar natin, pero dapat din natin isasaalang-alang kung paano natin tutulungan yung iba. Tama yun, Pastor. Kasi kung right of way nga naman, di pagbibigyan sila, pero siguro ay makikiusap na merong tamang panahon, tamang oras, kung kailan ito isasarado o kailan ito'y bubuksan. Ayan. Yan po yung aming kasagutan, Sister Rosete. Po ay si Francisco Rada. Dito po, member ng Lumalinda Tagalog Church. Ako po ay punong diakono sa kasalukuyan. Sa ngayon po, sa banal na kasulatan, pinili ng Diyos ang mga mahirap, James chapter 2, verse 5. At binabanggit din ng Panginoon na hindi mawalan ng mahirap sa lupain sa Matthew 26, verse 11. Ngayon, yung bang mga makasalan ng mahirap
ay may karapatan din sa langit o yung makasalanang naglingkod talaga sa Panginoon. Kaya gusto namin malaman sapagkat sinabi, pinili ng Diyos yung mga mahirap na tagapagmana. Pero hindi po sa tingin ko ang lahat ng mga mahirap na hindi naglingkod ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ipaliwanag niyo po kung marami ba ang mga mahirap talagang maliligtas o kaya ang mayayaman ang maliligtas. Itong tanong ng kanyang asawa na si Brother Rada na yun daw bang makasalanan ng mga mahihirap o yung mga mayayaman, parang ganon. Para bang ang tanong ay, siguro bigyan natin ng kasagutan ay, mas marami ba yung maliligtas kayang mahihirap o yung mga mayayaman lang ba ang maliligtas? Ayan, Pastor, gusto kong bumasa ng ilang mga talata kasi maganda pong Biblia ang ating pasagutin sa ganitong mga katanungan. 1 Timoteo, ayan. Dito ay kinategorize ni Pablo yung mga kaanib sa iglesia. Ayan, 1 Timoteo Kapitulo 6. Simulan natin, Pastor, sa talatang 6 hanggang 10. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinadalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masisihan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumpayan. 17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanglibutang ito'y pinagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabubuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, may bigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Dito sa Kapitulo 6 ng 1 Timoteo, Pastor, may tatlong klaseng member ng church si Pablo. Una, mahirap. Sinama ni Pablo ang kanyang sarili doon. Bakit? Sapagkat wala tayong dinala rito o wala kang dinala. Ikalawa, tayo'y may pagkain at pananamit. O yung basic needs lang, makontento na tayo, masiyan. Ito yung kategory ng mahirap. Ikalawang kategory, talatang 9, yung nagsisipagnasang yumaman. Sino yun? Yung mahirap, gusto ring yumaman. At yung panghuli, 17, mayayaman sa sanlibutan. So pare-pareho ito na may karapatan sa kaligtasan. So wag nating papansinin na ay mas maliligtas yung mahirap. Hindi kasi yung mahirap kung minsan nagiging maimbutin. Nagiging dahilan para hindi sila maligtas. Ito namang mga mayaman nagiging mapagmalaki kaya nga ay sa akin ito. Nakalimutan nila na ito'y galing sa Panginoon. Lahat ng ito mayroong karapatan na maligtas, Pastor, pero mayroong mga pahayag ang banal na kasulatan na dapat ay kontrolin nila. Hindi dapat yung pagiging mayaman ang magiging controlling factor nito. Hindi naman yung pagnanasa mong yumaman ang maging motivating factor mo samantalang ikay naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus. Amen. So napakaganda nitong mga katanungan na naibigay sa atin at ako'y naniniwala na nabigyan din po ng magandang kasagutan ang mga katanungan ito na pawang nagpapaalala sa atin kung papaano tayo mamumuhay ng may pag-asa habang hinihintay natin ang pagparito ng Panginoong Hesus. Kaya nga ang tanong natin, Pastor, sa mga huling bahagi nitong ating talakayan, paano tayo matutulungan ng pag-asa ng pagparito ng Panginoong Hesus na makita natin yung mga nangangailangan sa palibot natin. Alam mo, Pastor, pag tayo'y hindi ko alam, pero ako, ang aking personal ay hindi masaya ang pumuntang mag-isa sa langit.
Totoo Ayan. po yan. Gusto natin kasama ang ating mga pamilya, immediate yon. Pero yung mga kaibigan natin, yung ating mga kapitbahay, yung mga nakakakilala sa atin, hindi baga ang motivation natin ay the more the merrier. O sabi nga, it's more fun pagka marami. Kaya nga, kung mas maraming mga tao ang mahahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon, mas nakakagalak na tayo'y umuwi sa langit na bayan na magkakasama. Ito yung magandang motivation na kaya ako magbabahagi dahil alam mo yung meron akong napanood na pelikula, yung Schindler's List, Pastor? Umiyak yung bida at the end. Ito yung kasaysayan ng isang lalaki na iniligtas yung mga Hudyo na papatayin doon sa gas chamber. Ang ginawa niya, pinagbibigyan niya ng trabaho para hindi sila mag-gas chamber. Yung profitable kasi, hindi papatayin. Pero nung marami siyang listahan na nailigtas pero marami pa rin ang namatay. Sana, ang sabi niya, mas marami pa sana akong napasama sa listahan kung merong tumulong sa kanya. Ang mahirap kung minsan wala tayong pakikidamay sa ganitong mga bagay ng paghihirap at pagdalaw. So, ibig sabihin, Pastor, ang mensahe ng mapalad na pag-asa ay nagsasabing lalo nating bigyan ng pansin ang mga taong nakapalibot sa atin. Nasamantalahin natin ang mga panahon na sila'y tulungan upang mabuksan ang kanilang isipan sa napakagandang mensahe nating daladala. Tama yun, Pastor. Oo. So, mahalaga na madama natin, Pastor, na malapit nang dumating ang Panginoon at dahil malapit na, dapat naghahanda ako at maghanda ako ng mas marami pang mga tao na pwedeng sumalubong na kasama ko sa kanyang muling pagbabalik. Ang malaking problema, Pastor, ito'y bahagi din ng aking mga sermon pagka aking tinatalakay ang mapalad na pag-asa. Ano ba naman yung dalawang dakilang bagay na dapat iwasan ng mga Adventista na may kaugnayan sa mapalad na pag-asa? Ayan. Unang-una, Pastor, yung na masyado tayong excited na ang tinitingnan na lamang natin yung darating. Na nakalimutan natin yung kondisyon ngayon ng mga tao. Yan. Ikalawa ay yung wala tayong pakialam sa kondisyon ng mga tao na nasa ating kapaligiran. Handa na ako at ang aking pamilya, dumadalo kami, alam ko ang katotohanan. How about the rest na nasa ating kapaligiran? Hindi nila alam. Wala silang kaligtasan, hindi nila alam pabalita ng katotohanan, hindi nila alam paano maghanda. Dapat mawala yung indifference sa atin. Inclusive dapat tayo na mas marami ang ating maihanda kasama ng ating mga sarili. So, ibig sabihin, dapat bantayan natin ang ating mga pamamaraan sa pamumuhay natin habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa. Kundi gamitin natin yung ating mga panahon na maaari pa nating magawa para lalong sa ikatitibay ng pananampalataya natin at ng ating kapwa. Kaya nga sabi ni Lucas, occupy till I come. Now, maginigiliw, ang magagandang paglalarawan sa ating naging talakayan ay nagsasabi ngayon na hindi nararapat mawala ang ating koneksyon sa iba't ibang tao sa sanlibutan ito. Sa halip, gawin natin sila bilang nagpapaalala sa atin kung ang nilalayo ng mundo at kung ano ang ibig sabihin ng pamumuhay sa walang hanggang uri ng buhay dito at ngayon. Ang ating pag-asa ay hindi isang maliwanag na ilaw na malayo ang distansya, kundi ito po'y liwanag na bumabalik sa atin upang magbigay ng liwanag sa iba. Kaya kahit tila napapagod at maliit ang ating nagagawa, subalit kung ito'y may pagsisikap na hinaharap natin ang nawasak na sanlibutan at bigat na pagdurusa nito, tayo'y gumagawa sa Diyos upang simulan ang muling paglikha ng isang bagong sanlibutan. Ito po ang pamumuhay na punong-puno ng pag-asa sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Ang palagi nating alalahanin ang sinabi ni Jesus, aalis ako, ngunit babalik akong muli. At sa 1:14-28, pinakikita doon na kanyang sinabi sa kanyang mga tagasunod, mamuhay kayo na tila itong realidad ngayon at ito'y gagawa ng pagkakaiba. Maginigiliw ang pag-asang ito nawa ang magbigay ng lalo pang sigasig sa ating paglilingkod sa Diyos. At sa iba, samantalang tayo naghihintay sa pagbabalik
ng ating Panginoong Hesus. Maraming po salamat sa inyong pakikisama sa ating talakayan. Subalit bago po tayo manalangin sa pagtatapos, atin munang saksihan ang isang magandang awitin. Tirhan Espiritong Banal, puso't isip tanglawan, laging paalalahanan, nang sala'y mailagan. Punuin ngayon din ng Espiritong Banal. Jesus, ako ay punuin ng Espiritong Banal. Espiritong magiliwin, ako'y iyong puspusin. Bawat oras ay ang hiling, lumagi sa aking piling. Punuin ngayon din ng Espiritong Banal. Jesus, ako ay punuin ng Espiritong Banal. Iligtas at pagpalain, ako'y laging aliwin. Ilayo sa baklat lagim, sa biyaya'y busugin. Punuin ngayon din ng Espiritong Banal. Jesus, ako ay punuin ng Espiritong Banal. Ng Espiritong Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa mapalad na pag-asa na siyang nagbibigay katiyakan na magkakaroon ng kawakasan ang sanlibutang ito na puno ng paghihirap, pasakit, o mga pagkakaroon ng miserabling pamumuhay ng iba't ibang mga tao. Nawa sana, Panginoon, habang hinihintay namin ang mapalad na pag-asang ito, gamitin niyo po kami na bilang inyong sinugo na siyang aakit at aakay sa kanila na maghintay din sa hinihintay naming mapalad na pag-asa. Pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin, ang bawat gumaganap ng inyong iniatang na tungkulin, naway makita sa amin ang liwanag upang maliwanagan ang sanlibutan ito. At kapag dumating ang Panginoong Hesus, marami ang sasalubong sa Kanya na pupuri sa Kanyang dakilang pangalan at magkakasama-sama sa langit na bayan.
Naway gawad ninyong basbas sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama. Sana'y sa susunod na serye ng ating pong talakayan, magkasama-sama tayong muli. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama natin si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.